Welcome to Fructifero Farm. Yellow corn. Yellow corn po madalas ay binibigay doon sa mga manok, baboy. Yun yung madalas na pagkain nila. Or pwede rin ng tao. Kumakain din kami ng yellow corn. May purple color din po ng mais. Marami po itong benefits. Ang ang sa amin naman po is yung puti, yung ginagamit namin na rice corn. Uh, Instead of rice, ginamit namin is rice corn. Kasi ito yung tanim namin na lagi naming bali araw-araw namin ginagamit as alternative for the rice. Instead of rice, we will use a corn rice. Tara pag-usapan po natin yung tanim namin na intercropping namin sa aming kape at saka tubo. Ito po yung puti na mais na naging konsumo namin sa araw-araw na buhay. Ito po yung 11 impressive benefits of corn. Prevents hemorrhoids, promote growth, weight gain, provides essential minerals, prevent cancer, prevent anemia, lower LDL cholesterol, eye and skin care, controls diabetes, and protect your heart. Ito po yung mga benefits na hindi lang po talaga siya pagkain para magkalaman yung tiyan mo. May mga benefits din po tayong makukuha dito po. So maganda po talaga siya for diabetic kasi ang Pilipino madalas diabetic. Kasi gusto natin madami ang kanin or malakas tayo kumain ng kanin at saka mahilig din tayong mag soft drinks. Ito po yung unang process po. After namin kinuha doon sa tinawag sa Bisaya na sanggi, after sanggi, ayan, yung pagsanggi is yung pagbabalat po ng mais, yung binabalatan siya para mabilis po yung pagtuyo niya for the, parang ma-air dry ba. On this process, ito yung time na nag-sealer kami. Bali, kung may machine sana kami, yung sa Bisaya ba, magpa-sealer tag mais doon dahil. Ganon. Yung hand process lang po namin yung pag banggod sa Bisaya, gibanggod na mong mais para makuha namin yung yung mismong mais. Tapos easy to dry na po kung ganito pong ginagawa. Mas maganda din po yung texture niya pag hand sealer lang po siya. Madalas ito po yung variety na kinukuha namin para maging konsumo namin. Yung puti na klase ng mais. Safe po siyang kainin kasi alam naman namin na kami po yung nag-aalaga. At this moment po, nagbibilad na po. Ang iba po ay binibilad doon sa solar dryer. So, pag maramihan, sa solar dryer namin binibilad. Pero kung sa pagkain naman, meron po naman kaming all-weather dryer kung saan doon namin binibilad yung kape. After wala ng kape, yung mais naman yung binibilad namin. So, safe pa rin siya kasi kami din po yung nagpapasis doon. Hindi po siya tulad po nito. All-weather dryer, kahit po umuulan, umaaraw, dyan lang po siya. Yung naano lang namin, yung giukay-ukay ba. At this time po, bababa kami sa doon sa baryo. Tinatawag namin yung baryo. Bababa kami doon sa baryo para magpagiling, para maging corn rice na siya. Pero mas mahaba-haba yung biyahe natin kasi malayo kami doon sa mismong pagilingan ng mais. Medyo malayo kami. Abot yata ng mga I think mga 6 kilometer. Hindi ako sure pero mga ganun kahaba or ganun kalayo yung bababain namin para lang maging corn rice na yung mais namin.
tinatawag nilang basbula. Ayan po, naputuro ako kung paano basahin yan. Hindi ako kasi marunong. 3 pesos po yung bayad ng pagpagiling. Ito yung tinatawag na tahop, yung puti na nandyan sa gilid. Tahop yan, yung para pagkain ng mga alagang baboy, alagang manok, kung ano-anong pwedeng kumakain dyan. Ito yung inabutan namin, yung first na giniling. Ito yung unang nagiling yung inabutan namin, yellow corn, para para panghalo doon sa feeds na kinakain ng mga manok, yung crack corn, yellow corn. Pero pwede din naman kainin yan ng tao. Masarap din yan kasi matamis-tamis yung yellow corn compared dun sa white corn. Sinasabi ko na tahop. I don't know what is Tagalog of tahop kasi yung baliwest na ng yung mais, yung ginagawa. Bali, ito na yung finish na product, yung white na rice corn. Ayun yung kanin na kinakain namin. Ayan po. Yan na pong result. Sige po, kain na po tayo. Wala po kaming ulam. Okay, thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please like and subscribe. And pakishare na din po. Salamat!